Balikan po natin ang Express Report ni Gary De Leon doon sa Sarangani Province. Gary, itong sinasabi mo ay meron pa rin mga lumilikas hanggang ngayon. Route sa 11,000 ay talang bakwit, ito yung mga nasa coastal barangay. Litan dahil nga sa banta ng tsunami kahapon, ay kalahati na nito ay nakabalik na sa mga bayan nila, habang yung kalahati ay patuloy pa kasi yung sinasagawang assessment ng mga LGU nila kung pababalikin sila o hindi pa. Samantala, route na italan PDRMO ng Sarangani ang 11 patay at 11 nawawala at halos 200 na establishmento ang naapektuhan sa 3 munisipyo na nangyaring ang lindol. Ruth. Gary, itong mga namatay, anong cause nito? Landslide din ba ito? Karamihan na nangyari dito ay mga landslide, mga bato na pumunta sa mga kalsada, mga highway na nasira at natungkab, at mga tulay na naputol. Kaya ito yung mga problema ng mga kababayan natin dito, lalo na sa dalawang na pinaka-naapektuhan, ito yung area ng Glan at Malapatan ay hindi passable ang mga kalsada, at yung iba naman na mga barangay ay na-isolate at pahirapan yung pagtawid. Kahit doble kahit na nga yung ginagawa ng DPWH, medyo matatagalan pa rin dahil mahirap nga yung sitwasyon, lalo na sa pagkukumpuni ng malalaking tulay route. Tapos itong mga nawawala, marami rin ito. Ongoing ba ang search and rescue operations at saan sila? Saan missing itong mga ito? Sa ngayon, tuloy yung rescue operation. May mga hinahanap pa na 17 sa initial information ng area ng Glan, ng munisipyo ng Glan, 17, pero hindi nila pa-confirm dahil patuloy yung rescue operation na sinasagawa rito. At sa ilang mga bayan pa, 14 na bayan kasi ito sa Sarangani, pero 3 yung pinakatututukan na nila. Ito nga yung Glan at ito nga yung Malapatan. At sa ngayon, ganito yung sitwasyon, medyo wala kasing kuryente, walang komunikasyon, at walang tubig, kaya pahirapan yung assessment at paghahanap sa mga kababayan natin, Ruth. Ibig sabihin, yung sinasabi mo na mga na-isolate, maraming mga residente ang posibleng hindi pa na hatira ng tulong or hindi man lang na-check pa, no? Kung ano yung kanilang lagay. Ganun ba, Gary? Tama nga, Ruth, may nadaanan nga tayo sa isang highway. Yung mga kumot nila, ginawa na nilang tolda. Naiga sila sa semento, mainit, walang pagkain, walang tubig, walang kuryente. Kawawa yung mga bata, yung matatanda na umaasa at kumakaway sa mga dumadaan sa mga kalsada. Ganun kahirap yung sitwasyon. Pero sabi nga ng governor nito Sarangani, gagawin nila ang lahat ng paraan para matulungan at mabigyan ng ayuda yung mga kababayan natin na to na nagmamakaawa na dahil mula pa kahapon hanggang ngayon yung iba hindi pa nakakain. Bruce. So in particular, ano ba ang mga pangailangan nila just in case may mga ibang mga opisyal ng gobyerno, national government, and even groups na pwedeng makarating dyan? Ruth, particular na kailangan ng mga kababayan natin tubig at pagkain. Tsaka sana siguro solar o battery na maaari silang mag-charge ng mga cellphone nila para kahit paano kung magkaroon man ng signal ng mga telepono ay makapag-usap sila, mahanap nila yung kaanak nila. Dahil yun yung isang problema, bukod sa nagugutom na sila, nag-aalala pa sila sa mga kababayan natin. At Ruth, sa bawat oras at gabi na pagtulog natin, isama natin sila sa ating mga panalangin. Yan pong Express Report ni Gary De Leon. Ingat kayo dyan, Gary. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.